Totoo po ba na wala na tayong pag-asa na makakuha ng 10 million doses galing sa Pfizer sa January, and why? Sa ano po, sa pagkakalam natin, yung January na sinasabi, very impossible po talaga yun. Kasi ano po yun nakikita po natin, may shortfall po ang Pfizer sa kanyang production because alam natin na 100 million lang yung kanyang magagawa this coming 2020. Ang production niya, kasi alam po natin na yung Pfizer, they estimated that their tawag nating emergency use authorization is only approved last yung tatawag natin December 10. December 10. Actually, kasi yun ang yung nila na supposed to be December 10, yun ang approximate nilang sa US FDA nila. So most likely talagang hindi ko alam kung saan nanggaling yung balita, kaya nagano rin kami ni Sec Duque na very impossible kasi yung offer ng sa amin previously pa ay more or less ang po namin ang estimate is at the middle of Q2 or Q3, ibig sabihin sa third quarter. Yung Pfizer po ang nag-order sa kanya, EU, UK, US, Japan, Canada at saka Mexico. Alam natin na yung Canada, they ordered more than sa mga vaccines na portfolio. They ordered even 6 times larger their populations. Then makikita natin kung ang production niya ngayon ng Pfizer is 50 million. More or less mga 40 million yan sa nasa UK or ibang countries yan. And very impossible na mabigyan tayo dahil kasi doon muna sa mga rich nation na nakapag-order na nung pang July pa hindi pa nagkakaroon ng tinatawag ng development. Alam natin na yung US, they have already invested so much on this. Pero Secretary, ano po ang pinanggalingan nitong ang kino-quote po dito hindi po naman kung sino lang no? Si Secretary Locsin, si Ambassador Babe Romualdez at apparently meron po silang negotiation that has started July this year at kasama po doon yung Pfizer at yung Secretary of State. Yung Secretary of State ng Amerika na si Secretary Pompeo, no? At doon po lumutang yung kabiguan daw po ng ating pamahalaan, specifically itong si Secretary Duque na nga po ang natutukoy na hindi daw po isinabmit yung confidentiality agreement, Secretary Galvez. Ang ibig niyo po ba sabihin wala talagang ganong nangyari, Secretary? Pero kahit na-delay ako mismo, aking yung CDA ko na-delay dahil kasi talagang titingnan mo rin talaga yung CDA kasi pag nireview mo yan, hindi mo pwede naman na basta-basta mo pipirmahan yan. So, papa-analyze mo yan sa iyong mga lawyers. And definitely, siyempre bago tayo sa mga ganyang kontrata ng mga advance market commitment, saka alam natin na hindi yan pwede sa law natin na magkaroon tayo ng advance market commitment unless it's approved by the President. Siyempre ikaw, mag-aalanganin ka rin alam natin dapat maintindihan niyo yung position ni Secretary. Dahil kasi alam natin yung nangyari sa Dengdang siya. So yun ang nakita natin yung stigma na yun. Hindi mawala. And then nangyari na naman to sa PhilHealth. No, so yun ang nakita natin na ikaw man kahit isang leader ka, nakita natin na gano'n. Mahihirapan po din po tayo. Ako I appeal na we have to understand yung position ni Secretary Duque. Kumbaga sinasabi niyo nadala na si Secretary Duque sa 2 incidents na binanggit ninyo. Po, talagang nakikita po natin kahit sino man po ang isang matinong tao at saka talagang nakikita natin na talagang masyado na talagang sobrang harass ng unnecessarily ng ating mga ibang politician, ginagawa ng politiko itong vaccine ngayon. Nakikita natin na medyo talagang mahirap po sa kalagayan po ng isang namumuno na kasulo sa IATF na napupulaan siya sa kanyang mga ginagawa. Kung sakali bang gino ni Secretary yan. Halimbawa, hindi siya natakot sa mga nakaraang experiences niya. Gino niya, inayos niya yung confidentiality agreement na yan. Makatotohanan ba o talagang, meron ba talagang pwedeng dumating sa atin na 10 million doses by January? I think it's very possible sa akin. Ang sinasabi niyo po ba ay
inaccurate, incorrect ang report na yung allocation sana for the Philippines ay napunta sa Singapore? Hindi po natin masabi yan kasi unang-una ang US government doesn't have a control over Pfizer. Pwede kong yan because Pfizer does not receive any single money from the government. And also nakita natin na ayaw din ng mga vaccine companies na mabahiran ng politika yung kanilang ginagawa. Ang nakikita ko nga I believe it is dapat maging prudent tayo sa mga statement natin lalo na ngayon kasi it affects also the ongoing negotiation. Tama kayo doon. I'll just encourage my co-secretaries to be prudent enough. Lahat ng mga statement natin nagiging political statement and doesn't reflect the real situation on the ground. Opo. Tama po yun. So, moving forward, Secretary, kung ang Pfizer ay malamang third quarter pa ng 2021, ano yung pinakamabilis nating pwedeng makuha? Sa ngayon po, hindi ko po magpagsalita dahil kasi alam niyo naman. Pero nakita ko, I'm very, very happy that the country rep dito sa natin, napakabait. At saka talagang he committed na at least he is trying hard. He's trying hard to really get an allocation for us because he knows very much during our na talagang the Philippines is really also one of the countries that really scrambling for the supplies. Kasi nakita natin na more than 80% ang kinuha ng mayayamang bansa. 18% na lang ang pinagagawa natin. Mambihira. The 85% of the world population is scrambling for only 18%. That's the reality right now. Ano ho chances, Secretary, na magkaroon tayo ng bakuna by January? First quarter. Ang nakikita natin talagang ang delay ng vaccination yung emergency authorization. Yes, so ang nakita natin in order to be safe na talaga ngayon nag-a-apply ngayon lahat ng mga vaccine na sa trial phase 3 nag-a-apply sa ating FDA tsaka sa mga FDA na sa ng mga home countries. Yun ang iniintay natin sa ngayon. Ang meron pa lang na tinatawag nating EUA is yung Chinese vaccine at saka yung American vaccine at saka yung from Russia. So kung makikita natin yung tatlong vaccine doon sa China at saka dalawang vaccine sa Russia at isang vaccine yung Pfizer, yun ang mga mayroon pa lang na emergency or limited use authorization. So with that, apektado po ang production line because these are the only vaccine makers that can distribute abroad. Kayo po ba ay nakabalita na itong kay Senator Ping Lacson, kay Congressman Romualdez, yung mga nabakunahan na raw po sila, bagamat ayaw namang kumpirmahin, meron na raw po talagang nabakunahan na Secretary, na-confirm na po ba ninyo ito? Sa ngayon po, talagang wala po akong talagang mga confirmation kasi alam po natin na ang ating regulation is ang ating sinasabi sa ating mga kabayan hanggang wala pa tayong FDA approval. We recommend na talagang that practice of having that na nakita natin dapat magkaroon po tayo ng tinatawag natin na magano po tayo sa FDA. So inaano po natin na talagang in order to have yung safety and efficacy, effectiveness, inaano natin na ma-monitor po natin mabuti. Isa po ang boses po namin ni Secretary Duque na tayo po ay we are already mature people. Dapat po tayo, mag-isip po tayo dahil kasi kalusugan po natin ang nakasalalay po dyan sa ating pamilya. Ang po namin, panawagan po namin ay talagang hintayin po natin maging safe at saka effective na yung vaccine dadating dito ay talagang ma-analyze ng ating vaccine expert panel. Mayroon po tayong proseso, dapat po dadaan po yan sa vaccine expert panel at saka meron po dadaan na tinatawag nating ethics review board at dadaan po yan kay Commissioner Eric Domingo. So kailangan po dapat dumaan po sa proseso nun, wag natin i-shortcut dahil kasi hindi po natin, dahil sinasabi pa ng mga report sa amin, ng mga consultant namin, hindi pa natin alam kung ano ang effect at efficacy ng mga vaccine na yan. Saka kung hindi pa natin alam mga side effects at talaga, yun. Hindi very conclusive. So ngayon dapat meron tayong tinatawag na adverse event monitoring system.